Pwede bang sabihin ng saksi ang pangalan para sa record? Hillary Rodham Clinton. William Jefferson Quat. Mayroon bang dahilan kung bakit hindi ka nakapagbigay ng totoong testimonyo sa panayam na yung araw? Wala. Sa palagay ko ay wala. Pumarap sina dating Pangulong Bill Clinton at dating kalihim ng Estado Hillary Clinton sa magkahiwalay na pagdinig ng Kongreso ukol sa issue ng Epstein. At nakuha namin sa video ang ilan sa mga pinakamainit na sandali. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Kung madalas kang mag-post o gumawa ng content sa social media, baka nagtatanong ka kung paano namin agad nababahagi ang maraming clip mula sa iba't ibang kwento. Ginagamit namin ang Opus Clip, isang AI editor na nagpapadali sa pagputol, paggawa at pag-upload ng video sa anumang platform. Ginagamit ng Opus Clip ang AI para gumawa ng B-roll, i-reframe ang footage at linisin ang audio. Madali lang. Bisitahin ang opus.pro/sidebar. Mag-sign up ka, mag-upload, at sa loob ng ilang minuto, magkakaroon ka na ng mga perpektong na-edit na clips na handa nang gamitin para sa TikTok, Shorts, Reels. Ang Opus Clip ang iyong one-stop shop at ang pagkakaroon ng tool na tulad ng Opus Clip ay nangangahulugan na ang aming mga producer ay agad kang mabibigyan ng viral na courtroom updates. Ito ang pinakamakapangyarihang tool para magbahagi ng mga ideya at mag-edit na parang profesional. Pumunta sa opus.pro/sidebar para sa libreng 1 linggo at 50% off. May breaking news tayo ngayon na agad naming ihatid sa inyo. Inaabangan namin ito. Ang mga videotape deposition ni na dating Pangulong Bill Clinton at dating kalihim ng Estado Hillary Clinton kaugnay ng investigasyon kay Jeffrey Epstein. Isinagawa ito ng Komite ng Kamara sa Oversight at Government Reform sa Chappaqua, New York. Tirahan ng mag-asawang Clinton. Hayanin niyo sabihin ko, bihira lang ito mangyari. Karaniwan, ikaw ang pupunta sa Kongreso, hindi sila ang pupunta sa'yo. Pero kakaiba talaga ang kasong ito. Pero pati ang mabilis na paglabas at agad na makita ang mga deposition ay hindi karaniwan. Mulay, ito ay isang kaso, isang kwento. Investigasyon ito tungkol sa transparency. Tandaan din kung bakit sila iniimbestigahan. Bukod sa madalas lumabas ang pangalan nila sa mga file ni Epstein, tama? Ang mga file na inilabas ayon sa Epstein Files Transparency Act. Sa pagkakaalam namin, wala namang direktang email mula kina Bill o Hillary Clinton kay Jeffrey Epstein o kabaliktaran. Pero alam na natin na kasama na sila sa kanyang sirkulo. Alam na rin natin ito. Batay sa komunikasyon at tala ng paglalakbay, konektado ang mga Clinton kay Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell. Mas particular na si Clinton ay naglakbay kasama si Epstein para sa layunin ng makataong gawain ng Clinton Foundation noong unang bahagi ng dekada 2000 matapos umalis si Bill Clinton sa pagiging Pangulo. Tandaan, ito ay bago pa makasuhan si Jeffrey Epstein noong 2006 sa Florida at umamin ng kasalanan noong 2008 sa mga kasong prostitusyon, kabilang ang menor de edad. Ayon sa ulat ng BBC at iba pa, si Clinton ay sumakay sa pribadong jet ni Epstein nang hindi bababa sa 24 na beses. Marami sa mga biyahe ay inayos ni Ghislaine Maxwell na hatulang sex trafficker at ni Doug Band, pangunahing aide ni Clinton. At para maging malinaw, walang ebidensya, wala sa mga file, wala sa mga nailabas. Ipinapaliwanag ko lang na walang patunay na sangkot ang mga Clinton sa illegal na gawain ni na Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell o alam nila ang mga krimen ni Epstein. Gusto ko lang linawin yon. At saka, walang ebidensya, kahit na si Bill o Hillary ay bumisita sa isla ni Epstein. Ngayon, matapos kong sabihin yon, karamihan ng focus ay kay Bill Clinton kaysa kay Hillary Clinton, tama? Ibig kong sabihin, tandaan mo, bukod sa gawaing makatao, naalala mo ba nung lumabas ang mga litrato? Siya sa hot tub, siya na minamasahe o minamasahe ang likod? Dahil dito, inilabas ng komite ang videotape depositions ni na Bill at Hillary Clinton mula nakaraang linggo. Mahahaba ang mga footage. Tiningnan namin ang pinakatumatak na bahagi ng kanilang testimonya sa magkaibang araw, okay? Nasabi ko na ito dati at uulitin ko. Naniniwala ako, ibang pagbabasa lang ng testimonya o transcript. Ibang-iba talaga ang karanasan kapag aktwal mong napapanood ang testimonya. Kung paano sumasagot ang isang tao sa tanong, kung paano sila tumutugon, mga ekspresyon sa muka, alam mo na, body language. Sa tingin ko, napakahalaga nito. Palaging iniisip ito ng hurado. Ngayon, hindi ko sinasabing may hurado dito. Pero parang tayo na rin ang hurado, di ba? Sinusuri natin bawat aspeto ng investigasyon. Kaya kapag nakikita natin sina Clinton na sumasagot sa mga tanong, sa tingin ko mas nagkakaroon ito ng halaga.
Inilabas ulit ng komite ng Kamara ang parehong video. Unahin si Hillary Clinton at ang pambungad niyang pahayag para sa komite. Dito niya binanggit ang kakulangan ng transparency. Nais kong maging malinaw. Hindi. Tulad ng sinabi ko sa aking sinumpaang pahayag noong Enero 13, wala akong alam tungkol sa kanilang mga kriminal na gawain. Hindi ko matandaan na nakasalamuha ko si Ginoong Epstein. Hindi ako kailanman sumakay sa kanyang eroplano o bumisita sa kanyang isla, mga bahay o opisina. Wala na akong may dadagdag doon. Ang isang komite na pinamumunuan ng mga halal na opisyal na may paninindigan sa pagiging bukas ay magtitiyak ng ganap na paglalabas ng lahat ng mga file. Titiyakin nito na ang legal na redaction sa mga file ay para protektahan ang mga biktima at nakaligtas, hindi ang makapangyarihang lalaki at kaalyadong politikal. Malalaman nito ang totoo sa mga ulat na itinago ng DOJ ang mga panayam ng FBI kung saan inakusahan ng isang nakaligtas si Pangulong Trump ng mga krimen. Ipapatawag nito sa korte ang sinumang nagtanong kung anong gabi ang pinaka-wild na party sa isla ni Epstein. Hihingi ito ng testimonya mula sa mga piskal sa Florida, New York at sa Department of Justice kung bakit binigyan ng magaan na kasunduan si Epstein at hindi kinasuhan ang iba pang sangkot sa kanyang mga krimen. Pero hindi naman yon nangyayari. Pinilit ninyo akong magtestimonya kahit alam ninyong wala akong maitutulong sa investigasyon para ilihis ang atensyon at pagtakpan ang ginawa ni Pangulong Trump sa kabila ng mga lehitimong panawagan ng kasagutan. Kung talagang seryoso ang komite na alamin ang totoo sa human trafficking at krimen ni Epstein, hindi ito maghihintay ng sagot mula sa Pangulo sa press conference. Direkta sanang tinanong siya sa ilalim ng panunumpa tungkol sa 10,000 beses na lumabas ang pangalan niya sa mga file ni Epstein. Kung seryoso ang mayorya, hindi nila uubusin ang oras sa walang kwentang investigasyon. Marami pang dapat gawin. Ang kabigwang ito ng institusyon ay ginawa para protektahan ang isang partidong pampulitika at opisyal ng gobyerno sa halip na hanapin ang katotohanan at hustisya para sa mga biktima at nakaligtas. Pati para malaman ng publiko ang buong katotohanan sa isyung ito. Nadudurog ang puso ko para sa mga nakaligtas at galit na galit ako para sa kanila. Parang ang sinasabi niya ay tumutukoy sa mga tao sa administrasyon ni Trump. Tama ba? Mga taong lumalabas sa file ni Epstein na tingin niya ay hindi iniimbestigahan ng maayos, gaya ni Howard Lutnick, dating kapitbahay ni Jeffrey Epstein at kalihim ng komersyo ng US. Medyo controversial siya dahil may komunikasyon na nagpapakitang hindi niya talaga pinutol ang ugnayan kay Jeffrey Epstein kahit sinabi niyang ginawa na niya ito. Pero tutok din kay Pangulong Donald Trump na ilang beses lumitaw sa mga file at naharap sa hindi pa napatutunayang paratang ng pang-aabuso. Na pala, napag-usapan na natin sa mga naunang sidebar. Pero kailangan kong bigyang din ng sandaling ito. Sige, dito nalaman ni Hillary Clinton na may kumuha ng litrato niya habang nasa deposition siya. Tandaan, naiulat na si kinatawang Lauren Boebert, isang Republican, ang nagbahagi ng litrato niya kasama ang isang konserbatibong komentador na ipinost online. Bawal ito dahil hindi pinapayagan ang hindi autorisadong video o litrato sa closed-door na deposition ayon sa patakaran. Panurin si Hillary Clinton na nagalit. Ipinapakita mo sa akin ang email mula sa taong hindi ko maalalang kilala ko tungkol sa fundraiser para kay Congresswoman Lowe, hindi para sa akin. Wala akong impormasyon. Pumunta ako sa fundraiser para suportahan ang kaibigan kong si Leah Lowy. Sige. Pumadin, maaari ba akong makisingit? May iba pang litratong inilalabas. Habang nagbibigay pahayag ang kalihim mula sa kwartong ito, Maari mo ba akong payuhan kung pinapayagan ba yon at naaayon sa mga patakaran, lalo na't humiling kami ng pampublikong pagdinig? kung may mga larawan ng kalihim na inilabas habang siya ay nagbibigay ng pahayag, maaari mo bang ipaliwanag kung paano ito matatapos? Kung ganyan ginagawa nyo, tapos na ako. Pwede nyo akong i-contempt kahit gaano katagal. Karaniwan na lang ang ganitong ugali. Hindi na tayo magtatala ng opisyal na record. Ay naku, Diyos ko! Gusto ko malaman kung paano yon tinapayagan. Hindi mahalaga. Sumusunod tayong lahat sa iisang patakaran. Itatala ko yon. O sige, Gusto ko munang magpahinga sa mga sandaling ito. gusto ko munang hawakan ang isyong yan.
Huwag mo munang itala. Huwag mo munang itala. Nagpatuloy ang testimonya, pero gusto ko na ngayong magpalit ng usapan. Ayos ba? Sa tingin ko, alam nating lalabas din ito. Monica Lewinsky, dating karelasyon ng Panggulo, tama? Maraming issue ang lumabas nang nalaman mong magtetestigo ang mga Clinton. Matapos silang magtestigo, lumabas ang argumento na isa na namang halimbawa ito ng pagharap ni Hillary Clinton sa ginawa ng kanyang asawa. Ngayon naman kaugnay kay Epstein. Malinaw na sinusubukan ni Republikanong kinatawa na si Nancy Mace na ikonekta ang dalawa. Bukod pa rito, si Nancy Mace ay hayagang nagsalita tungkol sa paghawak sa Epstein files at ang kailangan ng dagdag na aksyon. Pero tingnan mo ito. Noong Desyembre 11, 1998 na impeach si Pangulong Clinton dahil sa perjury at obstruction of justice na may kaugnayan sa affair niya kay Monica Lewinsky. Tama ba ito? Oh! Na-impeach ang asawa mo dahil sa perjury kaugnay ng sexual na pag-uugali, tama? Hindi ko naintindihan ang sinabi mo. Na-impeach ang iyong asawa dahil sa perjury kaugnay ng kanyang sexual na pag-uugali. Na-impeach siya dahil sa ilang mga dahilan at pagkatapos ay napawalang sala sa Senado. Tumabang 17 hanggang 26 na beses sumakay ang asawa mo sa eroplano ni Jeffrey Epstein. Bumiyahe siya ng ilang beses na may iba't ibang destinasyon sa bawat biyahe kung tama ang pagkakaalala ko. Pero sumakay siya sa eroplano ni Jeffrey Epstein ng 17 hanggang 26 na beses. Alam mo bang may mga biyahe na hindi kasama ang Secret Service? Hindi ganyan ang pagkakaalam ko. Hindi ba sila kasama sa ilan sa mga biyahe na iyon? Hindi ganyan ang pagkakaalam ko. Kaya, Ang alam mo, laging kasama ng Secret Service si Pangulong Clinton sa lahat ng biyahe. Iyon ang pagkakaintindi ko. Ayon sa pamantayang ito ng pag-uugali, Maraming mapagkakatiwala ang nag-akusa, kabilang si Juanita Broderick na nagsabing ginahasa siya ng iyong asawa na tinanggalan ng lisensya sa Arkansas, na wala ang lisensya sa batas sa Korte Suprema, sumakay sa eroplano ni Epstein ng ilang dosenang beses at bumisita sa isla ni Epstein. Hindi yon totoo. Talagang hindi yon totoo. May mga dokumento sa mga file ng DOJ. Hindi ko alam kung alam mo na o kung sinabi na sa'yo ng mga abogado mo, pero sinabi ni Jeffrey Epstein sa isang biktima namang sinungaling sa mga investigador na hindi raw napunta si Bill Clinton sa isla niya. Pwede kong ibigay ang dokumento. Gusto mo ba yung bahagi ng dokumentong yon? Oo. Abogado, sa totoo lang, kabaligtaran ang nilalaman ng mga file, hindi mismo si Epstein. Ito ay mga tala ng FBI mula sa isang panayam sa isang biktima at maibibigay ko sa iyo ang numero ng biktima at ang numero ng kaso sa mga file. Ito ay mga tala mula sa isang interbayong 302. Ibibigay mo ba ang mga iyon ngayon? Hindi yon tanong ko. Siya nagsabi niyan, pero may dokumentasyon ako. Pasensya na, naglalabas ka ng pahayag tungkol sa katotohanan iyon. Wala akong ipinasa bilang ebidensya. Pero hindi ito totoo. Hindi, maibibigay ko ito sa iyo mamaya. Pwede kong hanapin ang dokumento, magpa-photocopy nito at ibigay sa iyo ngayong hapon. Maraming salamat. Sige. Ayon sa iyong pamantayan ng gawe o asal. Batay sa dokumento ng kagawaran ng katarungan, makikita ang iyong asawa sa mga litrato sa swimming pool at hot tub. Sakay ng pribadong eroplano ni Jeffrey Epstein kasama ang mga hindi kilalang batang babae. Pumunta kami rito ngayon at sinabi mo sa komiting ito na ang isang pattern ng pag-uugali ay nangangailangan ng pananagutan. Tama ba? sinabi ko na naniniwala akong dapat tawagin ng komite ang sinumang may malaking pattern at gawain ng pakikipag-ugnayan kay Jeffrey Epstein at sa kanyang mga krimen bago pa ito nalantad. At kasama ba dyan ang iyong asawa? At pagkatapos na ito ay nalantad, magkakaroon ka ng pagkakataong tanungin siya bukas. Kaya ulitin ko ang tanong, pantay bang pag-apply ng pamantayan na sinabi mo ngayon sa iyong asawa o para lang kay Pangulong Trump? Sinabi ko na nasupina ang aking asawa. Siya ay haharap. Sasagutin niya ang tanong ninyo hanggat kaya niya. Ngunit walang anumang ebidensya ng kahit anong koneksyon sa mga krimen ni Jeffrey Epstein at sa tingin ko ay magiging malinaw ito sa pagtatanong. Bakit ka naman sigurado dyan? Ibig kong sabihin, May litrato siya kasama. Huwag tayo maghinala kung walang basehan. Oo, sobrang hakahapa lang talaga yan. ibig kong sabihin, padlangoy sa pool, pag-upo sa hot tub, milyon-milyong tao ang gumagawa niyan nang walang masamang ginagawa o lalo na walang nilalabag na batas. Sa palagay ko, karamihan ng lalaki ay kagaya ng asawa mo. Walang ginawang masama kahit napapaligiran ng mga batang babae sa estate o eroplano ni Jeffrey. Lahat ba sila inosente? Sa tingin ko, may mga palagay ka sa tanong mo na hindi pa napatutunayan at baka hindi rin mapatunayan. Sige. Bakit ka naghintay ng 6 na buwan bago gawin ang pagdinig na ito ngayon o bago kunin ang testimonya na ito? Alam mo, nasagot ko na yan. Akala ko kasi, base sa kung paano tinrato ang ibang mga saksi na pinatawag din noong panahon na yon,
Parang hindi patas ang pagtrato sa amin ng asawa ko, pati na rin sa akin. At naisip ko na, lalo na mula sa aking pananaw, kakaunti lang kung meron man ang impormasyon na maibibigay ko sa inyo. Naisip ko rin na pwede ko sanang gawin iyon sa sinumpaang salaysay at sana ay nakapagtanong na kayo sa iba pang tao na maaaring may mas maraming impormasyon na makakatulong sa dalawa ninyong tanong. Babalikan natin mamaya ang hot tub, pero ngayon pag-usapan muna natin si Howard Lutnick, ang kalihim ng komersyo ng Estados Unidos na madalas lumalabas sa mga file ni Epstein. Mula, naging magkapitbahay sila ni Epstein at nag-email siya kay Epstein. May litrato rin na tila magkasama sila. Tinanong si Hillary Clinton tungkol sa kanya. Panoorin kung anong mangyayari. Nabahala ka ba na si Maxwell ay malapit sa mga taong kilala mo at malapit sa'yo? Oo, kilala ko ang mga taong kilala siya. Oo, totoo yan. At hindi mo pinansin, parang balewala lang sa'yo. Hindi mo na gustong alamin pa o wala kang pakialam. Hanggang sa nalantad ang mga krimen niya at siya ay kinasuhan, nilitis at nahatulan, sa tingin ko hindi talaga alam ng mga tao ang tungkol sa kanya. Paano mo nakilala si Howard Lutnick? Kilala ko si Howard Lutnick dahil nung ako ay senador, nung 9/11, ang kumpanyang pinamumunuan niya, ang Cantor Fitzgerald, ang nawalan ng pinakamaraming buhay. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga 650 sa kanyang mga empleyado ang napatay ng mga terorista noong araw na yon. Hindi nadamay si Howard Lutnick dahil nalatay siya sa paghatid ng anak niya sa kindergarten. Tinatanong mo, kaya sasagutin ko ang tanong mo. Ito ang pinagkaabalahan ko noon. Isa akong survivor na nag-aalala rin para sa ibang survivors, sinusubukan kong tumulong at inaasikaso ko yon. Sandali, sila ang mga taong nawalan ng 8,000 buhay. At ngayon, nagiging palaban at nagagalit ka pa ngayon. Ikaw ang nagtanong sa akin. May mga survivor ako ni Howard Epstein, pati ako mismo survivor. May email ka at itinanggi mo sinubukan mong hingan ng pera si Jeffrey Epstein para sa'yo. Si Howard Lutnick ay. Kung may email na ako ang humihingi kay Jeffrey Epstein muna kay Howard Lutnick na ipinapadala sa kanya at sa mga tao niya para humingi ng pera para sa isang private event para sa'yo sa opisina niya sa Cantor Fitzgerald. Dito ka uupo kung gusto mong sabihin sa komite na hindi mo sinubukang humingi ng pera kay Jeffrey Epstein. May intimate event sa Cantor Fitzgerald na inimbita si Epstein at mga tao niya sa pamamagitan ng email ni Howard Lutnick. Maliit lang ang event kaya hindi ko na ito isasama. Gusto mo akong sigawan? Sige, pero sisigaw din ako. Ako ang nagbabantay at gumagawa ng trabahong ayaw mong gawin bilang kalihim ng Estado. Salamat, ibinabalik ko na ang oras sa'yo. Hindi, tatapusin ko ang pagsagot dahil karapatan ko ito. Lubos akong nakikiramay sa iyong personal na sitwasyon. Nabasa ko na ito. Nakita-kitang tumestigo o magsalita sa Kongreso tungkol dito. Lubos akong nakikiramay hindi lang sa naranasan mo, kundi pinahahalagahan ko rin ang pagsisikap mong ipaglaban ang mga nakaligtas. Isa akong selador na kumakatawan sa mga taong pinatay noong 9/11. Walang mas maraming nawala kaysa kay Howard Lutnick. Maaari mong sabihin ang kahit anong gusto mo. Maaari mo siyang tawagan at papuntahin sa harap ng komite. Kilala ko siya. Kilala ko siya bilang lalaking nawala ng mga empleyadong malapit sa kanya, kabilang ang kanyang kapatid. At siya ang nangangalap ng pondo para sa iyo. Mas mabuting tapusin mo na siya. Alam mo ba? Kung ayaw mong marinig kung ano ang nakaapekto sa emosyon ko, ayos lang. Pero kaya ko kilala si Howard Lutnick. Pumupunta ako sa memorial service tuwing 9/11 pagkatapos ng formal na seremonya. Alam ko ang ginagawa mo dito. Kasama mo lahat ng mga Kristiyano, mga tao, mga pamilya. Ikaw at si Jeffrey Epstein ay nangangalap ng pera para sa iyo. Alam mo, si Howard Lutnick at ako ay nagtrabaho ng magkasama dahil marami kaming mga biktima na kailangang alagaan at nagtrabaho kami ng magkasama para muling buuin ang downtown Manhattan. Doon ko nakilala si Howard Lutnick. Pupunta ako dito. Sige ako, nagagawa ng mabibigat na trabaho. Alis muna ako. Sandali lang. Sige, gusto kong balikan si Lauren Boebert na nagkaroon ng interesanteng palitan tungkol dito. Naalala mo ba yung 2016 na conspiracy theory tungkol sa Pizzagate?
Nabanggit ko dati sa sidebar ang mga pizza reference sa Epstein files na inuugnay ng ilan. Ang Pizzagate ay walang basehang teorya tungkol sa sex trafficking at pedophile ring na umano'y pinamumunuan ng mga personalidad mula sa Democratic Party at pinapatakbo sa isang pizza shop sa DC. Tinanong ni Boebert si Hillary Clinton ukol dito. Sa mga pampublikong pahayag at panayam noong 2017, tinawag mong walang basihang conspiracy theory ang Pizzagate, na inaakusang ikaw at iba pa ay nagpapatakbo ng child sex trafficking ring mula sa basement ng isang pizzeria sa Washington. Nabasa mo na ba ang alinmang mga file ni Epstein para sa 2025 hanggang 2026 na inilabas na sa tingin mo ay tumutukoy o may kaugnayan sa mga partikular na alegasyon noong 2016 tungkol sa mga email ni Podesta, Comet, Ping Pong at Pizza na ginamit bilang code marahil? Pasensya na. Tinanong ko siya kung nabasa na niyang mga email. Nakaugnay sa kakaibang teorya ng Pizzagate. Maaari mo itong ilarawan kahit paano mo gusto. Gusto ko lang malaman kung familiar siya sa alinman sa mga iyon. Hayaan tanong mo ay kung nabasa na ba niya ang alinmang email sa Epstein release files tungkol sa Pizzagate. Tama. Ang Pizzagate ay kathang-isip lang. Isa itong kahindik-hindi na paratang na nauwi sa pananakit ng ilang tao at naging dahilan para may isang siraulong binata na nagdala ng kanyang assault rifle at nagpaputok sa isang lokal na pizzeria. Hindi ako makapaniwala na nabanggit mo pa yan. Tama lang naman. May mga koneksyon ito sa wika. Sa totoo lang, naniniwala ang mga taga-QAnon na meron, pero di ko alam ang iniisip ng iba. Pero inakusahan mo ang ilang mga tao. At sa tingin ko, pati ngayon, na sinasadya nilang pabagalin ang paglalabas ng impormasyon na nagiging dahilan ng pagkalat ng mga conspiracy theory. Sa pananaw mo, may mga investigasyon o paghawak ng mga file na may kaugnayan kay Epstein-Maxwell bago o pagkatapos ng 2019 na nakatulong o may kaugnayan sa pagkalat ng mga teoryang katulad ng Pizzagate tungkol sa mga personalidad na demokratiko? Chuto. Wala akong paraan para sagutin ang mga haka-haka. Nakakatawa naman. Ikaw ba o ang iyong kinatawan ay may nakita ng maling paliwanag online ng Epstein file na muling bumuhay sa mga paratang? At ano ang mga hakbang, kung meron man, na ginawa mo para linawin ito? Muli, tumututol ako. Sa palagay ko, lahat ay makatuwiran. Una sa lahat, hindi ko sinusubaybayan sa mga nakakabaliw na kwento ng sabwatan na nasa internet. Nalulungkot ako na may mga naniniwala doon. Nakakalungkot talaga at nakakabahala rin na may mga taong naniniwala sa mga bagay na inilalabas tulad ng Pizzagate. Kaya wala akong ginawang hakbang para suriin ang kahit ano na maaaring may kaugnayan sa isang bagay na sa tingin ko ay peke talaga. Susunod na tanong para sa kaunting konteksto. Tandaan, si Anthony Weiner ay dating miyembro ng mababang kapulungan ng US na nagbitiw dahil sa aligasyong pagpapadala ng sexual na larawan sa mga babae. Nagkaroon ng iskandalo sa pagte-text niya sa minor de edad. Nahatulan siya sa pagpapadala ng malaswang material sa isang bata at pinalaya matapos ang 18 buwan sa kulungan. Ngayon, konektado siya kay Hillary Clinton dahil asawa niya si Huma Abedin na dating aide ni Clinton. At habang iniimbestigahan si Weiner, natagpuan ng FBI ang mga email ni Abedin sa laptop ni Weiner. Dahil dito, inihayag ni FBI Director James Comey na muling bubuksan ng FBI ang investigasyon sa kung paano hinawakan ni Clinton ang opisyal na email. Bago pa ang eleksyon, 2016 ito. Alam mo ba ang sumunod? Tinanong siya tungkol dito sa deposition. Hindi na to. Alam mo ba kung may mga files sa laptop ni Anthony Weiner sa isang folder na pinamagatang insurance, life insurance, na may zip file na pinamagatang fragmentation? Sandali lang, Chairman. Hindi ba ito saklaw? Saklaw ba ito? Ginoong Chairman. Nagpasya ang chairman na hindi ito saklaw ni Gino. Chairman, ayon sa pahayag mo sa pagdinig, sakop ba ito? Pwede tayong mag-off the record muna. Ginoong tagapangulo? Kasama ba ito sa saklaw ng record? May isa pa akong gustong talakayin kay Hillary Clinton. Uminit ang usapan nang mabanggit niya ang mga mambabatas ng Republikano. Alam mo, napansin kong napaka-interesante nito dahil binalikan ko at tiningnan ang mga transcript ng lahat ng iyong.
Iba pang mga deposition at wala ni isa sa mga Republikano ang nagtanong ng kahit isang tanong sa kahit sinong saksi tungkol kay Jeffrey Epstein o ng anumang tanong na makakatulong magbigay ng mga sagot para sa kanyang mga biktima. Sa sinuman sa mga taong ininterview mo. Sa katunayan, ang tanging mga tanong na naitanong ay mula lamang sa chairman kay pangkalahatang abogado Barr. At tungkol saan ang mga iyon? Hindi yon tungkol kay Jeffrey Epstein. Hindi yon tungkol kay Ghislaine Maxwell. Hindi yon tungkol sa mga biktima at mga nakaligtas. Ang mga iyon ay tungkol kay General Barr. Maaring sumingit ako para sa ilang mga tanong. Alam mo ba ang papel ni Hillary Clinton at ng kanyang kampanya sa investigasyon ng Russian collusion na kinasasangkutan ni Pangulong Trump? Sinasabi ko lang, ilang oras mo akong pinanatili rito, paulit-ulit tinatanong ang parehong tanong. Paulit-ulit ko nang ibinigay ang parehong mga sagot. Wala ni isang Republican sa alinman sa iyong mga deposition ang nagtanong tungkol kay Epstein o Maxwell. Para sa akin, kung talagang interesado ang mga miyembro sa katotohanan, dapat nagtanong na kayo. Tungkol kay Wexner sa amin, di ka naman nagpakita. Ginong kalihim, palagay ko matatapos na tayo. Sige, pag-usapan natin ang videotape deposition ni dating Pangulong Bill Clinton. Makasaysayan na isang pangulo ang magpatotoo sa ilalim ng panunumpa ng ganito. Ilang dekada ko na itong hindi nakita, lalo na tungkol sa kasong ito. Noong Agosto 5, 2025, naglabas ng subpoena si Chairman Comer kay Pangulong Clinton upang humarap ngayon para sa isang deposition bilang bahagi ng investigasyon ng komite sa mga aksyon at investigasyon kay Ginoong Jeffrey Epstein at binibining Ghislaine Maxwell. Pwede po bang sabihin ng saksi ang pangalan niya para sa talaan? William Jefferson Clinton. Salamat po. Narito ang pambungad na pahayag ni Bill Clinton. Narito ako ngayon sa totoo lang dahil sa dalawang dahilan. Una, sa lahat, mahal ko ang bansa at konstitusyon. Naniniwala ako ang Amerika ay itinayo sa paniniwalang walang sinuman ang nasa ibabaw ng batas. Lalo na ang mga pangulo, dapat tayong mamuhay ayon sa parehong patakaran ng konstitusyon. Kailangan ng demokrasya ang partisipasyon ng bawat isa at umaasa akong sa pagdalo ko ngayon, pwede din nating iwasan ang pagkakabahagi at muling maging isang bansa na may respeto sa magkakaibang opinyon at paghahanap ng katotohanan at katarungan. Mas mahalaga ito kaysa sa partidistang hangarin sa palabas at pagpapakitang gilas. Gagawin ko ang bahagi ko, sana gawin mo rin ang iyo. Ang pangalawang dahilan kung bakit ako narito ay dahil ang mga babae at batang babae na winasak ni Jeffrey Epstein ang buhay ay karapat-dapat hindi lang sa hustisya, kundi pati sa paghilom. Matagal na silang naghihintay para sa dalawa. Sa maikling pagkakilala ko kay Jeffrey Epstein, kahit natapos ito ilang taon bago lumabas ang kanyang mga krimen at sa aming limitadong pakikisalamuha, wala akong nakitang palatandaan ang mangyayari. Narito ako para ibahagi ang kaunti kong nalalaman. Para magampanan ko ang aking bahagi para maiwasan ang ganitong pangyayari ulit. At sasabihin ko sa iyo, may mga opinion din siya tungkol sa testimonya ng kanyang asawa. Kailangan kong sabihin ng isang personal na bagay. Simula nang dumating si Hillary kahapon, wala siyang kinalaman kay Jeffrey Epstein. Wala talaga. May litrato kami na pareho kaming nakikipagkamay sa kanya noong 1993 sa isang photo line sa fundraiser para sa White House Historical Association. Hindi ko alam kung paano to sa ilalim ni Pangulong Trump. Pero noong nandun ako, isa ito sa pinaka-depolitikal na operasyon na may isip mo. May mga taong nagmamahal at interesado sa White House, nagbibigay ng kaunting pera taon-taon para sa mga kailangan gawin dito. Wala naman kasing engrande ng ballroom or kahit ano roon. Basta, kailangan na lang gawin ang mga bagay. At ni siya o ako ay di na maalalang nakipagkamay kami sa kanya noon. Sa tingin ko, mali yun.
Sa kabilang banda, sa tingin ko dapat ka na makipag-usap sa akin. Sa tingin ko dapat tinawagan mo ako. Sumama na ako sa kanya sa mga biyahe ng eroplano na yon. Karapatan mong itanong ang mga tanong na yon. Kaya masaya akong nandito at naiintindihan ko ang panunumpa. Kailangan ko maging tapat sa iyo. Magwawalumpung taong gulang na ako sa susunod na kaarawan ko. Hindi ko na maalala lahat ng nangyari 24 na taon na nakalipas. Pero may ilang bagay pa akong natatandaan. Sasabihin ko ang natatandaan ko sa abot ng aking kaya. Bawat isa sa atin, biktima rito ang katotohanan at katumpakan. Utang natin ito sa mamamayang Amerikano. Muli, may argumento na si Hillary Clinton ay wala naman talagang masyadong may bibigay o masasagot tungkol kina Epstein o Maxwell. Kahit na sa totoo lang, si Maxwell ay naging +1 sa kasal ng anak nilang si Chelsea. Pero kay Bill talaga napunta ang atensyon, di ba? Parang marami siyang dapat ipaliwanag. Dito inumpisahan ni Bill Clinton ang kwento ng unang pagkikita niya kay Jeffrey Epstein. At nabanggit mo na ang una mong alaala ng pakikisalamuha kay Ginoong Epstein ay nung una mong biyahe. Aling biyahe ito, particular? Hindi ako sigurado kung alin yun, kung alin na muna. Nakasama ako sa kabuuang 4 o 5 biyahe sa Asya at Afrika at isa sa Hilagang Europa. Sa eroplano ni Ginoong Epstein. At minsan nung ako ay nasa Florida, inalok akong sumakay pabalik ng New York, pero wala akong ibang pakay doon. Nagkataon lang na nandun siya. At sa tingin ko, maaga pa yon sa proseso, pero hindi ko na matandaan ng eksakto. Ang alam ko lang ay ginawa ko yon. Sumakay ako ng isang flight mula Florida papuntang New York. At lahat ng yon ay bahagi ng ilan pang, sa tingin ko, 4 o 5 biyahe papuntang Africa, Asia at isa sa Hilagang Europa. Pinalalim pa niya ang usapan tungkol sa relasyon niya sa namayapang financier. Maari mo bang ilarawan ng maikli ang kalikasan at lawak ng relasyon mo kay Ginoong Epstein? Sa totoo lang, makalipas ang ilang panahon matapos akong umalis sa White House. Maring ng huling bahagi ng 2001 o unang bahagi ng 2002, nakatanggap ako ng tawag mula kay Larry Summers na naging bahagi ng aking economic team at naging kalihim ng pananalapi. At noon ay si Pangulo ng Harvard. At sinabi niya na tumawag siya dahil may isang lalaki ng pangalan ay Jeffrey Epstein na nagbigay ng malaking panako ng $1 milyong. Sa tingin ko, 10 yon, pero kahit ano pa para sa pananaliksik sa utap. At siya raw ay isang information taong uhaw sa impormasyon at gusto niyang maglaan ng oras na makipag-usap sa akin tungkol sa ekonomiya at politika. At sinabi niya meron siyang napakalafing eroplano at sinabi niyang isasama niya kayo, ang inyong mga staff, ang iyong Secret Service detail at kahit sino pang gusto mong isama sa mga biyahe dahil alam niyang nagpaplano akong magtatag ng isang pandaigdigang network para makapagbigay ng gamot laban sa AIDS na nakapagliligtas ng buhay sa pinakamaraming tao sa lalong madaling panahon. Ginoong Pangulo, kailan natapos ang relasyon ninyo ni Ginoong Epstein? Kailan ito natapos? Sa tingin ko, huling beses akong sumakay ng eroplano noong 2003. Ngayon, pagkatapos, nalaman ko na may kinalaman siya sa unang Clinton Love na inisyatiba, pero matagal pa yon bago ko nalaman. Bakit natapos ang relasyon mo kay Ginoong Epstein? Sa totoo lang, pagkatapos ng 1 o 2 taon, talagang naging abala kami sa programang ito tungkol sa AIDS. At marami pang ibang tao na mas kilala ko at na.
talagang may malasakit sa trabaho ay lumapit at nagalok na tumulong sa transportasyon. At naisip ko na si Ginong Epstein ay isang kawili-wiling tao, pero siya. Di ko inakalang interesado siya sa ginagawa ko. Ibig kong sabihin, nagtanong siya ng maraming bagay. Nagtanong nga siya tungkol sa ekonomiya at politika, gaya ng sinabi niyang gagawin niya. At hindi niya kailanman. Wala namang hindi nararapat na naitanong sa akin. Akala ko natupad ko na ang pangako ko at natupad din niya ang kanya. At akala ko palagi, sa paglipas ng mga taon, sa mga donor na ito, sinikap kong hindi umabuso. Sa tingin ko, sapat na ang nagawa namin at dapat nang makipagtrabaho sa iba. Kailan mo unang nalaman ang mga krimen ni Jeffrey Epstein? Sa tingin ko, noong 2008 nang siya ay kinasuhan. Hindi, wala akong nakita nung kasama ko siya na gapatanto sa akin na nagtatraffic siya ng mga babae. At hindi ko talaga naisip yon. Pag-usapan natin si Ghislaine Maxwell. Kailan mo unang nakilala si Ghislaine Maxwell? Ang alam ko, una ko siyang nakilala. Kasama siya. Noong nagtatrabaho siya, kasama niya. At ano ang pagkakaintindi mo kay Binibining Maxwell? At ano ang maintindihan mong relasyon niya kay Ginong Epstein? Akala ko siya ang parang punong tauhan o administrador niya. At sinabi mong una mong nakilala si Binibining Maxwell kasama si Ginong Epstein. Pagkatapos ng termino mo bilang Pangulo? O hindi ko yata siya nakilala nung Pangulo pa ako. Maaring nakilala ko siya. Marami akong nakilalang tao, pero ang natatandaan ko, siya ang nakilala ko sa unang biyahe. Maikli lang, para sa record, maari mo bang ilarawan ang uri at lawak ng relasyon mo kay Binibining Maxwell? Oo, ganun nga. Mas tumagal at mas malawak ito kaysa sa relasyon ko kay Mr. Epstein, dahil si Ghislaine Maxwell ay nagsimulang makipagrelasyon sa isang lalaking nagangalang Ted White na kumita ng maraming pera na siyang gumawa ng unang uri ng nagdisenyo ng mga sariling computer at isa siyang malaking taga-suporta ng Akinet ng pundasyon. Bago siya nakipagrelasyon kay Ghislaine. Magkaibigan na kami noon at interesado talaga siya sa pagbawas ng polusyon sa mga karagatan. Kaya nung nagsimula na siyang makipagrelasyon sa kanya, paminsan-minsan ko siyang nakikita. Kailan natapos ang relasyon mo kay Binibining Maxwell? Sa palagay ko, 10 taon na mula nang huli ko siyang makita. Hindi ko rin alam ang eksaktong petsa. Bakit natapos ang relasyon niyo ni Binibining Maxwell? Una, lumipat siya sa Boston. Sa tingin ko, nagkaroon siya ng relasyon sa isang lalaki doon. At sa tingin ko, maaaring nagpakasal sila. Kaya hindi siya masyadong naroon at siya. Pagkatapos ng ito ay Pagkatapos ng 2019 nang naging malinaw na kasali rin siya sa lawak na hindi ko alam. Doon na yon natapos ngayon. Gaya ng nabanggit ko, ang pakikisalamuha kay Epstein ay bago pa ang mga kasong kriminal. Noong 2006 at pagkatapos ay ang pag-amin ng kasalanan noong 2008. Tinanong si Clinton kung may lumapit na awtoridad sa kanya at kung sina Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell
ay miyembro ng intelligence agencies. Tama ba? Tungkol ba ito sa paggamit ng honey trap para mahuli at ma-blackmail ang mga makapangyarihan, maimpluwensya, at mayayamang lalaki? Posibleng para sa mga banyagang gobyerno. Ginoong Pangulo, para sa record, kayo po ba ay kailanman nakontak ng alinman law enforcement agency tungkol kay Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell? Sa pagkakaalam ko, hindi. Sa pagkakatanda ko, wala. Noong 2008, parang inisip ko na baka may matanong sa akin ng isang bagay. Dahil natuwa ako na lumabas na ito mula nang mangyari yon. Pero sa tingin ko, wala naman talagang magtanong sa akin. Nabanggit mo na inisip mo may gusto magtanong sa iyo, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito? Dahilang pinagamit niya sa akin ang eroplano niya. Para klaro, nagbigay ka na ba ng impormasyon sa anumang ahensya ng batas tungkol kina Jeffrey Epstein o BB Ghislaine Maxwell? Naitanong mo na ito dati. Hinihiling mo lang ulitin niyang sagot, Gino? Inong Pangulo, sa tingin ko, wala pang ahensya ng tagapagpatupad ng batas na nagtatanong sa akin. At hindi ko rin alam ang sapat para kusang magbigay ng impormasyon. Ginoong Pangulo, alam ba ninyo kung may sinumang tulad ng abogado, process server o investigador na nagtangkang makipag-ugnayan sa inyo tungkol sa anumang kaso na may kinalaman kina Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell? Wala akong natatandaan. Sinabi ba ni Jeffrey Epstein sa inyo na nagtatrabaho siya para sa anumang ahensya ng intelihensya kabilang ang sa Estados Unidos? Hindi. May sinabi ba sa inyo si Ghislaine Maxwell o ipinahayag niya na siya ay nagtatrabaho para sa anumang ahensya ng intelihensya ng alimang bansa kabilang ang Estados Unidos? Hindi. At habang kayo ay magkasama, naghinala ka ba kailanman na sina Epstein or Maxwell ay konektado sa anumang ahensya ng intelihensya? Hindi ako nahinala. Sige, alam mo nang tatanungin ng dating presidente tungkol sa masahe at mga batang babae, tama? At saka by the way, tinanong din siya tungkol dito. Napag-usapan na natin ito dati. Naalala mo ba yung compilation book para sa ika-50 kaarawan ni Epstein na ginawa ni Ghislaine Maxwell? May entry ron mula kay Bill Clinton. Ganito ang sabi. Nakakalma, di ba? Na tumagal lang ganito katagal sa lahat ng taon ng pagkatuto at mga pakikipagsapalaran. At hanggang ngayon ay taglay mo pa rin ang pagkamahusisa ng isang bata, ang hangaring makagawa ng pagbabago, at ang kapanatagan mula sa mga kaibigan. Sige, ang susunod kong tanong sa'yo ay, nakipag-ugnayan ka na ba sa isang tao? Ang pangalan niya ay Shante Davies. Naniniwala akong kakaiba ang pangalang Shante at mukhang pangalan ito ng isa sa mga flight attendant niya. Sige, inilarawan siya nakasama sa Africa trip noong 2002 at nagbibigay ng masahe. Siya ba o may iba pang batang babae sa trip na iyon na menor de edad noong panahong iyon? Wala akong alam tungkol dyan. Sige, nakatanggap ka ba ng masahe o may tisikan na kontak mula sa kanya o iba sa trip na iyon? Nakita mo na ang mga litrato. Minsan nakaupo ako at minasahe ni Neckwood ang likod ko. Sige. Sa tingin ko si Shante ang gumawa nun, pero hindi ako sigurado. Sige, nabisita mo na ba ang Little St. James Island ni Epstein? Hindi. Si Virginia Giuffre ay tumestigong nakita kanya sa isla kasama ang 2 batang babae. Nangyari ba talaga ito? Sige, bakit sa tingin mo ginawa niya ang ganoong pahayag? Objection. Akakalam yan. Hindi niya talaga masasagot yan. Nakilala mo ba siya? May iba ka bang menor de edad na babaeng konektado kay Epstein na nakilala? Sa pagkakalam ko, wala. Noong 2016 na deposition ni Epstein na binuksan ng DOJ, tumam-i siyang sumagot. Kung may kasama kang 18 anyos na babae sa isla, posible bang may menor de edad kang kasama? Alam kong sabi mong wala ka ron, pero may naging ugnayan ka ba sa seksyon? Tutol ako sa tanong, sinabi na niyang wala siya sa isla. Pero tinatanong mo pa rin tungkol sa paggamit ni Jeffrey Epstein ng Fifth Amendment. Sa oras na ito, gusto kong ipakilala ang tinukoy natin bilang majority, Exhibit 13.
Ito ay may Bates mark na House Oversight 000-12-6. At habang ipinapasa ito ay isang liham mula sa isang aklat ng mga liham na para sa ika-50 kaarawan ni Jeffrey Epstein. Mga tanong. Ginoong Pangulo, kinikilala mo ba ito? At para sa talaan, mukhang ito ba ay iyong sulat kamay at pirma? At bakit mo isinulat ang liham na ito? Bakit ito ginawa? Dahil hiniling sa akin na mag-ambad ng magandang liham para sa kanyang birthday book. At sino ang humiling sa iyo na sumulat ng liham? Ako ba? Hindi ko maalala. Si Binibining Maxwell ba ang humiling sa iyo? Hindi, sa palagay ko isa sa mga tauhan ko ang nagtanong. Ngayon, may isang salita na hindi pa natutukoy ng aming committee at sa aming pagtatanggol, hindi rin ito natukoy ng Wall Street Journal. Maari mo bang basahin ang liham para sa record? Nakakapanatag, hindi ba? Hindi magtatagal ng ganito katagal sa lahat ng taon ng pagkatuto at pagdiskubre, mga pakikipagsapalaran at pagkakamali, at napanatili mo pa rin ang iyong kuryosidad na parang sa bata, ang hanaring makagawa ng pagbabago at ang aliw ng mga kaibigan. Hindi masamang liham. At dahil hindi pa natin natutukoy ang salitang iyon hanggang ngayon, ano ang ginawa mo? Kaliwan? Hindi mo magawa. Hindi. Pagkakamali. Mga pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Ang sinumang nabuhay ng 50 taon at may nagawa ay siguradong nagkamali rin bukod sa umunlad. Pero para malinaw, hindi mo tinutukoy ang mga pagkakamali sa paghusga na may kinalaman kay Ginoong Epstein at sa kanyang hindi angkop na mga gawain. Tama ba? Wala akong alam tungkol doon. Pagkatapos, napunta tayo sa litrato sa hot tub. Kailangan namin ng ilang konteksto para sa publiko. Kung natatandaan mo ang litratong ito at anumang detalye na may ibibigay mo tungkol dito. Kaya naalala mo ba ang mga detalye ng litratong ito? O naalala mo ba ang kinunan ng litrato? Hindi, sa tingin ko, hindi ko alam na kinunan ng litrato. Sige. At para sa mga hindi ito nakikita, ito ay litrato mo sa isang hot tub. May isang tao sa tabi mo dito. Naalala mo ba kung saan ito kinunan? Saan ito kinunan? Halos sigurado akong kinunan ito at may katabing litrato na malamang nasa iyo. At kung makita ito ng mga tao, mararamdaman nila na may nagtatangkang pakalmahin sila. Ipinapakita ang larawang ito. Pero gayon pa man, ang larawang ito ay kinunan sa Brunei. Lumipad kami isang gabi. Papunta sa Asia. Ang huling napakahabang biyahe. Sabi niya, kami... Diba? Sinong kasama ron? Well, ang TOL team ko na nagtatrabaho sa issue ng AIDS. At nandun si Ginoong Epstein. Binibining Maxwell. Pero ganun pa man, nakarating kami sa dulo ng biyahe na Brunei. Isa itong maliit na lugar pero napakayaman. At ang Sultan ng Brunei ay isang lalaking nakilala ko ng mabuti sa loob ng 8 taon ko bilang Pangulo. Sabi niya, tutulungan niya ako sa inisyatibo ko laban sa AIDS at inimbitahan akong manatili doon. At sinabi niya, gusto kong manatili ka sa hotel na ito at sana magamit mo ang swimming pool. Kaya ginawa po. At pagkatapos ay lumabas ako at natulog, pagod na pagod. Para lang sa kaalaman ng lahat, may isa pang larawan na nagpapakita rin ito bilang bahagi ng mas malaking pool area. Meron ba kayo noon para ma-refresh niya ang alaala niya tungkol doon? Dapat meron kami noon. Napakaliwanag nito kung mapapanood mo ito. Oo, napansin ko na. Salamat. Sige. Meron kami nito, wala lang ngayon. Oo, meron kami. Salamat. Gusto ko lang masigurado na alam niyang napag-usapan. May iba pa bang kasama ka noon sa pool or hot tub? Sa tingin ko, wala namang ibang tao sa hot tub. Sa totoo lang, hindi ko rin maalala na may ibang tao doon. Pero malaki naman yon. Well, mukhang may litrato. May isang babae dito. May isang tao. Oh, hindi ko alam kung sino yon. Tinatanong din niya kung may ibang tao sa pool area. Hindi ko alam kung sino yon. Sige, so hindi mo alam. Hindi at may iba pang mga tao sa pool. Sige, naalala mo ba kung sino? Menor de edad ba sila?
Kasama ba sila sa biyahe nyo? Ikaw ang tinatanong niya. Oo, kasama sila sa tingin ko. Sa tingin ko, lahat ng nandun ay kasama namin. Gabi na at nakahiga na ako. Naniniwala rin ako na may Secret Service agent sa kabilang dulo ng pool. At nangyari ba ito sa pampublikong lugar? Hindi, ito ay sa isang silid ng hotel at gusto ng sultan na manatili kami doon. At ang tubig, itong malaking pool, ay nasa parehong palapag. Na merong ilang mga suite. At kaya lumabas kami, lumamoy ako saglit. Umupo ako sa hot tub ng mga 5 minuto sa tingin ko o kung ano man yon. At tumayo ako at natulog na. Kailangan kitang tanungin, nakilahok ka ba sa anumang sexual na aktibidad kasama ang taong ito? Salamat. Paano naman ito? Tinanong din si Virginia Giuffre dito. Yung parehong ibinigay mo sa amin? Oo. Ma'am? Kaya dapat nating tingnan. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linya pababa. Nagsasalita si J.S. Ang mga sexual na orgy ba ay regular na nangyayari sa isla sa bahay ni Jeffrey? Oo. Ang tanong ko, Ginoong Pangulo, alam mo ba o nakilahok ka ba sa alinman sa mga sexual na orgy na ito? Ito ba yung isla na sinabi niyang online lang siya? Hindi ako kailanman napunta sa isla. Kailanman ba ay napunta ka sa alinmang isla sa Virgin Islands? Naglakbay ba siya kasamang asawa niya na nasa pampublikong talaan at si Jeffrey Epstein? Hindi. Hindi ka pa ba nakapunta sa Virgin Islands? Hindi. Gusto kong sabihin, ang huling gusto kong pag-usapan ay interesante. Nagpakamatay ba si Jeffrey Epstein? Maraming haka-haka tungkol dyan. Kahit opisyal nang idiniklara nagbigti si Jeffrey Epstein sa kanyang selda sa MCC noong Agosto 2019 habang hinihintay ang kasong federal na sex trafficking. Kahit na lumabas na ang mga file ni Epstein, sasabihin ko sa'yo, hindi pa rin tumahimik ang usapan tungkol doon. Kapag tiningnan mo ang mga materyales, sa tingin ko, lalo lang itong pinapalalim ang usapan sa kahit anong paraan. May ulat ng peking bangkay, nawawalang 1 minuto ng surveillance footage, at orange na bagay na umakyat sa hagdan patungo sa selda ni Jeffrey Epstein. Pati totoong larawan ng kanyang bangkay at internal na ulat ukol sa kalusugan ng pag-iisip niya bago mamatay. Lalong lumawak ang usapan. O isa sa mga teorya ay pinatay si Epstein, tama ba? Na pinatay siya para hindi niya maibahagi ang anumang impormasyon na meron siya tungkol sa ibang tao o laban sa ibang tao. Tinanong tungkol dito ang dating Pangulo. Ginoong Pangulo, may mga bagong impormasyon na lumabas tungkol sa autopsy ni Ginoong Epstein. Gusto ko lang po kayong tanungin ng personal at direkta. Naniniwala ba kayo na si Jeffrey Epstein ay nagpakamatay? Gusto mo bang magbigay siya ng opinyon sa pagkamatay ni Ginoong Epstein? Inaalam ko kung ano ang iniisip ng Pangulo. Kaya tinatanong mo ang kanyang opinyon. Ginoong Pangulo, suicidal ba si Jeffrey Epstein, ang kaibigan ninyo? Tinuturing ko siyang kaibigan na pinatotohanan niyang siya ay Kaibigan sa isang liham. Sabi niya pala kaibigan siya, hindi lang dahil hiningi ang salaysay. Ginoong Pangulo, Naniniwala ka ba na si Jeffrey Epstein ay suicidal? Alam mo ba? Naging suicidal na ba siya? Hindi ko alam. Alam ko lang ang resulta ng medical na pagsusuri. Sa tingin ko, baka nahuli na rin siya sa wakas. Hindi ko alam. Tinanggap ko na, hindi ko alam anong nangyari. Ginoong Pangulo, ano ang tinanggap ninyo? Na nagpakamatay siya o hindi? Na nagpakamatay siya pero hindi ko alam. Opo sir, salamat po. Hindi rin po kayo sigurado. Hindi namin alam. Wala sa amin na nakakaalam. Wala kami doon. Ginoong Pangulo, isang karangalan po ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa tingin ko, pwede pa natin itong pag-usapan sa mga susunod na episode, pero gusto naming agad itong ibahagi sa inyo. Ayan po. Ilan sa mahahalagang bahagi ng testimonya ni Bill at Hillary Clinton. Yan lang muna ang aming balita sa sidebar. Salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mga podcast platform. Nasa NBC Peacock din kami. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern. Kita tayo ulit mga kaibigan!